Ayan po mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, meron na naman pong pasabog po, mga kabida. Ito kong si Ramil Madriaga po. Isa ho itong bilanggo po mga kabida na may kasong kidnapping for ransom, mga kabida. Alright? Inaresto po ito noong July 2023. Alright? Now, itong si Madriaga, nagpakilala po ito mga kabida, bilang bagman daw ni Vice President Sara Duterte, At nag-akusa din sa kanya, mga kabida, na tumanggap daw ng drug money mula sa mga drug lord at sa mga pogo operator po, mga kabida po. Now, dito ho sa kanyang bagong pasabog po, ito, isinulat talaga niya ito, mga kabida. Okay? May petsang April 11, 2026. Alright? Hindi naman po binanggit dito kung para kanino itong sulat na ito, mga kabida, kanino po in-address, pero most probably, sa Committee on Justice, dahil ngayong araw po mga kabida, haharap ito kung si Madriaga sa Committee on Justice dyan po sa House of Representatives, Okay? Laban ho dito kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Now, dito sa post po ng News 5, ito, babasahin ko lang po, tsaka later on, magre-react po tayo dito, mga kabida, Assassination plot kay PBBM. Ayan, ito. Sumulat si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte, para isiwalat ang umano'y assassination plot laban kay President Bongbong Marcos at ibang cabinet officials. Alright? May petsang April 11, 2026 ang naturang sulat. Sabi dito sa sulat, mga kabida, ito babasahin ko lang po. FPRRD mentioned to me, about letting Marcos run along with Sara as presidential candidate as part of a plan of retaking the presidency from BBM by year 2025. Bahagi ng pahayag ni Madriaga. Eto, tuloy tayo. In the event that BBM refused to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measures of overthrowing BBM should be considered. Like impeachment, Idadaan daw sa impeachment po, mga kabida. Assassination, eto na. Ito yung sinabi po, assassination. Kung sakali man po, tumanggi po, ito hong si BBM na i-relinquish yung kanya hong post bilang presidente po ng Pilipinas, sa pamamagitan po ng poisoning. Alright? Ipo-poison daw ito hong si Marcos or any other means, alright? And by the use of people powers, mga kabida. So, ang tindi po, kung totoo po yun. Kaso lang po, may inconsistency po, mga kabida. Alright? Itutuloy po natin yung pagbabasa po. And then later, okay, himay-himayin po natin yung kanya hong mga sinabi po, Okay. Wala pang pahayag ang Pangulo, Palasyo, at PC Presidente tungkol dito. Nakatakdang humarap si Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment ng Vice sa Martes. Ngayong araw po, mga kabida, April 14, 2026. So, yun po, Unang-una, ito, himay-himayin po natin, okay? Para makita po natin kung consistent ba yung sinabi po ni Madriaga po, mga kabida. Itong sinabi po niya, mga kabida, na sinabihan daw sa ni Pangulong Duterte, o former President Rodrigo Duterte, okay, patungkol ho sa pagtakbo po ni Marcos bilang presidente po ng Pilipinas. Kumbaga, planado na daw yun. Alright, mga kabida. At si Sara Duterte yung magiging vice-presidente po, Dahil, pagkatapos po, kung sakali manalo po silang dalawa, mga kabida, okay, may binanggit kasi siyang agreement Ibig sabihin, mayroon po silang kasunduan. Most probably, ito hong si BBM at saka ito hong si Sara Duterte or
si FPRRD, ano, mga kabida. Kasi doon sa pangalawang paragraph po, mga kabida, sinabi po doon ni Madriaga na kung sakali man po hindi po i-honor ni BBM yung agreement, dumiretso po sila doon ho sa extraordinary measures. Okay? Like impeachment, assassination, at people power po, ano, mga kabida. Now, bakit nasabi ko po na mayroon pong inconsistency, ano? Dahil dito sa unang sinabi po ni Madriaga, ano, na hinayaan po at planado po yung pagtakbo po ni PBBM, mga kabida, no? Bilang presidente po ng Pilipinas, at saka busy ito kung si Sara Duterte. Then later on, iti-take over po ni Sara Duterte yung presidency po, mga kabida, after, okay, na bumaba sa pwesto ito kung si PBBM, ano, by 2025. Pero wala kong nangyari, di ba? 2026 na po tayo ngayon, ano, mga kabida. Kasi, kakaiba po ito, opposite ito, mga kabida, dun ho sa sinabi po, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung maalala po ninyo, mga kabida, no, bago ho mag-eleksyon, in fact, bago pa nga yung campaign period, yung meron pa pong usap-usapan po, ano, mga kabida, na tatakbo si Sara Duterte bilang Pangulo po ng Pilipinas, ano, tapos baka mag-busy ito kung si Bongbong. Tapos later on, mga kabida, biglang nag-iba. Okay, bumaliktad po. Si Sara Duterte, naging kandidato ho sa pagka-vice presidente, samantalang ito kung si BBM, kandidato sa pagka-Pangulo po ng Pilipinas, ano. Marami ho tayong narinig po mula kay dating Pangulong Duterte, ano, mga kabida. Hindi po siya solved dito ho sa tandem na yan. Kung saan po si BBM ang Pangulo at saka si Sara Duterte yung Vice President, ano, mga kabida. Dahil, sabi po ni Presidente Duterte, weak daw ito kung si BBM. Kung sakali man po manalo itong Pangulo po ng Pilipinas, weak president daw ito. Di ba naalala po niyo yan, ano, mga kabida? Na sinabi po ng dating Pangulo ng weak president po ito kung si PBBM. Kung sakali man po manalo po ito, ano, mga kabida. Na paano ho i-reconcile po natin dito ho sa sinabi po ng Madriaga, ano, mga kabida. Na parang planado na po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung sitwasyon, yung senaryo na yon, ano, mga kabida. Sa umpisa pa lang, ayaw ho ni FPRRD na tatakbong Pangulo itong si BBM dahil weak daw ito, ano, mga kabida. Di ba? Doon pa lang meron pong inconsistency, Alright? So, dito tayo sa pangalawa po, ano. Ang sabi dito ni Madriaga, kung sakali man po itumanggi ito hong si Marcos at hindi ho susunod dun ho sa agreement, okay, sabi po ni Madriaga, gagamitan daw ng extraordinary measures. Alright? Una, impeachment. Paano ho makakuha po ng support yung impeachment na yon? Si Bongbong Marcos yung presidente po ng Pilipinas at saka si Martin Romualdez po ang House Speaker. Di ba? O paano ho makakuha po ng impeachment? Mga kabida. So doon pa lang wala na. Paso na po. Yung sinabi po ni Madriaga, ano? Okay? Pangalawa po, okay? Assassination, poisoning. And do you think si Sara Duterte o di kaya yung mga taga-suporta po ni Sara Duterte o sino man po yung contacts ni Sara Duterte, mga kabida, makakalapit po kay PBBM? Hindi. Kasi 2024 pa lang, mga kabida, medyo sour na po yung relasyon po ni Sara Duterte at saka ni BBM, ano, mga kabida. So, pangalawang semplang na po yun. Alright? Mga kabida, people power. O, people power. Ang higpit po ng mga otoridad, Okay? Hawak po ni PBBM po ang DILG. Hawak po ni PBBM po ang PNP, ano, mga kabida. Do you think papayag po ang PNP na magkaroon po ng pagtipon-tipon po, mga kabida, no? Para sugurin po ang Malacanang? Yung palang series of rallies po, mga kabida, no? Hindi na po nakaporma itong mga nagtangka po, ano? Napasukin po ang Malacanang po, ano, mga kabida.
during sa kasagsagan po ng issue po ng korupsyon sa flood control projects, mga kabida. Ito pa, yung sinabi po ni Madriaga, kaya nga, imposible po yun eh. Okay? At saka pangalawa po, lahat ng mga allegation po ni Madriaga against the Vice President and even the former President, puro lang po salita yun, mga kabida. Walang backup yun. Walang documentary evidence, mga kabida, to support the claim. Diba? Kaya nga, ang bansag po ng kampo po ni Sara Duterte dito ho kay Madriaga, it's a big joke. It's a big joke, mga kabida. Diba? Yung claim pa lang ni Madriaga po, mga kabida, na bagman siya ni Sara Duterte, imposible na po yun. Okay? Tinatawanan lang po siya, ni Sara Duterte, mga kabida. How much more, ito hong kanyang isiniwalat ngayon, at mga kabida, na nagbahagi daw si FPRRD sa kanya, patungkol po sa assassination plot laban ho kay PBBM and other members of the cabinet, mga kabida. Ang tanong, close ba sila? Okay? Ang pagkakakilala po natin kay Digong, mga kabida, hindi ho yan babahagi po ng mga sensitibong usapin po, sa isang hindi po niya kilala. At saka, lalong-lalo na po, hindi po niya ka-close, mga kabida. Mautak yan, si dating Pangulong Duterte. Diba? Very prudent yan, mga kabida, pagdating ho sa mga sensitibong mga bagay po. Tapos kay Madriaga po, madali lang po, na ibahagi po ni dating Pangulong Duterte sa kanya, yung patungkol ho sa assassination plot. Diba? Napaka-imposible po, mga kabida. See? So, abangan po natin to sa pagharap po mga kabida ni Ramil Madriaga ngayong araw. Okay? Sa House Committee on Justice. Titingnan po natin kung gaano po ka-consistent yung kanyang sinabi po mga kabida dun ho sa sulat at dun ho sa pagtatanong po ng mga mambabatas. Although, ina-assume po natin hindi ho haharap ito kung si VP Sara ngayon, mga kabida. Pero most probably, may mga representatives po, ito kung si Sara Duterte, like lawyers. Okay? O di kaya, yung mga adverse members ng House Committee on Justice po, mga kabida, katulad na lang po ni Rufus Rodriguez, mga kabida. O yan, titingnan natin yan. Abangan po natin yung mga tanong po nila, laban po dito kay Madriaga. Kung gaano po siya ka-consistent po mga kabida sa kanyang mga sinabi. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, mga kabida, dito ho sa bagong pasabog po ni Madriaga against the Dutertes po, patungkol ho sa assassination plot laban ho kay Pangulong Marcos Jr. at ilang mga miyembro po ng kanyang gabinete po, mga kabida. Please comment down. So, mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.